Masayang-masaya mga kapatid at ikinatutuwa no ng ating sandatahang lakas ang desisyon ng Amerika na wag isama sa financing freeze ang $360 million na tulong para sa modernisasyon ng security forces na susuporta sa mga programang pangdepensa ng bansa. 'Di ba? Sino ba namang hindi matutuwa mga kapatid, 'di ba? Na gayong alam natin na sa kabila ng mga hamon at pangaharas ng China, meron pa ring isang bansa na talagang willing pa ring suportahan mga tol, ang Pilipinas. At sa kabila nga mga tol ng pagbabago ng kanilang administrasyon, maraming mga haka-haka dati ang nagsasabing baka iwan na tayo ng US dahil bago na ang presidente. Bigo pa rin sila mga tol dahil eto nga nagdesisyon na si President Trump na exempted daw ang Pilipinas mga tol no doon sa USAID freeze. Ibig sabihin hindi tayo kasama doon at mananatili at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang suporta sa ating bansa. So sabi nga rito sa balita mga kapatid mula rito sa Net25, AFP ikinatuwa na hindi kasama ang hindi kasama sa US financing freeze ang $365 million na tulong mga tol. Imagine mo kung anong magagawa ng $366 million na yan, 'di ba? Sa ating sandatahan. Ay nako, eto, panoorin natin to mga kapatid. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Tuloy po tayo sa mga balita. Malaking pasasalamat ng AFP, Armed Forces of the Philippines, sa naging pasya ng pamalaan ng Amerika na huwag isama sa financing freeze ang $366 million na tulong para sa modernization ng security forces ng Pilipinas. So bigo mga kapatid, no? Yung isang hindi ko alam kung pro-China yan pero feeling ko pro-China yan mga tol. Yung isang attorney, natatandaan niyo yun mga tol, no? Yung Banlawi. Naalala niyo yun? Hindi ko sinasabing pro-China siya mga tol pero 'di ba? Pero hindi rin siya pro-US, no? Hindi rin natin alam kung pro-Filipino siya mga tol pero nagsasalita yun. Na-invite yun yun dun, may event dun sa China mga tol at nandoon siya no, nagsasalita siya mga tol. Akala mo yung tagapagsalita representative ng Pilipinas mga kapatid. Halos majority na nga talaga no, hindi pala halos. Majority ng mga Pilipino, 'di ba nagkakaisa na ang West Philippine Sea ay sa atin. Hindi man natin inaaway ang China pero kailangan natin ipagtanggol ang West Philippine Sea mga tol. Hindi tayo nanghihinayang sa relasyon na sinasabi ng iba. Sayang naman daw ang relasyon natin sa China. Sayang naman pala Di kausapin ninyo yung mga boss ninyo. Kausapin ninyo yung China na manghinayang naman siya sa relasyon natin sa kanila kasi parang one-sided. Tayo lang ang manghihinayang. China hindi. Gusto ng China mag-isunod-sunuran tayo sa kanila. Malabo yun. At ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, isa itong welcome development sa kanilang hanay, patunay na matatag na ang relasyon sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Para naman kay Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, baka tutulong ito pang magtuloy-tuloy ang programang nakalatag na pondohan ng naturang financial aid. So asahan natin mga tol dahil dito sa financial aid na to ay mas lalo pang lalakas ang hukbo ng ating bansa mga tol, no? At sana suportahan din naman tayo itong ating hukbo ng mga nagma-manage ng budget natin dito sa Pilipinas mga tol. Hindi kung saan-saan nila pinagdadadala. Kabilang na rito ang mga aktibidad sa karagatan, himpapawid at maging sa kalupaan. Kaya hindi na mga programang may kinalaman sa cybersecurity. Noong nakalipas na taon, inihag ni dating US Defense Secretary Lloyd Austin at State Secretary Antony Blinken ang pagbibigay ng tulong na nagkakalaga ng $500 million para sa modernization ng AFP at ng Philippine Coast Guard. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. This has been planned in advance, so there are already particular programs that Higher Headquarters has mapped out for this year and even in the years to come. And
Kasi nga napakahusay mga kapatid ng ating location na talagang mga ipakinabang din sa Amerika para mapigilan nila yung pag-expand ng China ng kanilang puwersa. 'Di ba? Kasi hindi naman siguro papayag ang Amerika mga tol na mauungusan sila nung bansang yun. Diba? Kasi komunista yun mga tol eh. Imagine mo kung anong takbo ng utak meron yung mga yun. Tuloy natin to mga kapatid. Ito napapanahon din. Nabigyan na natin ng reaction video to sa nakaraan pero sa mga hindi pa nakakapanood. Ito, nadiskubre o nabisto ng ating sandatahan o napansin nila mga tol na takot ang China no kapag ka nagkakaroon tayo ng mga multilateral o bilateral drills no dito sa West Philippine Sea nawawala yung kanilang angas. 'Di ba? Kung tayo lang mag-isa, ang pinakamalapit sa kanila mga kapatid, nang nagagawa nilang lumapit sa atin ng 3 meters na napaka-delikado na. Napaka-dangerous na nga kung tawagin nila mga tol no dahil pwedeng ikapahamak ng ating mga crew, 'di ba? Pero kapag meron tayo mga kasamang mga malalakas na bansa, mga powerful countries, nandoon sila 120 nautical miles ang layo mga tol. Ito panoorin natin to mula sa PTV. Ulat ni Patrick de Jesus. Tatlong magkakasunod na linggo na may joint maritime activity sa West Philippine Sea. Pinakahuli ay ang Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at French Navy noong Biyernes, kung saan kasama sa naglayag ang aircraft carrier ng Pransya na Charles de Gaulle habang lumipad din sa himpapawid ng West Philippine Sea ang kanilang Rafale multi-role fighter jets. Ayan habang lumilipad yung mga jet mga tol, walang Chinese Navy na naglakas ng loob na magpalipad din para sabayan tong mga to at dikitan. Sabi ng AFP, walang anumang barko ng China na namonitor sa bisinidad ng pagsasanay. Wala, kulata sila dyan. They were at a distance of more than 120 nautical miles away. Napakalayo nila. Asahan naman ang mas marami pang multilateral sale, katuwang ang iba pang bansa, kung saan napansin ng AFP na nababawasan ang panghihimasok ng mga barko ng PLA Navy ng China tuwing may mga ganitong aktibidad. Di ba napaka-demure pa nila nababawasan. Hindi nababawasan, nawawala na talaga. Di ba? Nawawala na talaga. Pero mga kapatid, wag ka ha. Wag ka. Habang nagaganap etong mga etong mga multilateral activity na to, bilateral activity. 'Di ba? Nasa malayo ang China, mga kapatid, nasa 120 nautical miles o more than. Pero kapag sila naglabas na ng press conference nila o mga balita doon sa kanilang bansa, mga tol, iba na ang kwento. Sinasabayan daw nila ng multilateral. Ganyan, sinasabayan daw nila. Hindi pala multilateral, ng unilateral kasi mag-isa lang sila. Wala namang bansang gustong sumama sa kanila. Sinasabayan nila ng kanilang sariling mga drills. Sinasabayan nila ng kanilang sariling paglalayag mga tol. Ito mga aktibidad natin. Diba? Nire-radio challenge tayo, pinapaalis tayo. Iba-ibang mga kwento mga tol. Niloloko lang nila sarili nila. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Booking na talaga sila, bistado. Samantala, handa ang Philippine Air Force na mag-escort sa mga maritime domain awareness flight. Ito, kailangan na talagang gawin to ng Air Force. Ito'y matapos malagay sa panganib ang eroplano ng BIFAR noong nakaraang linggo dahil sa delikadong pagmaniobra ng military helicopter ng China sa Scarborough Shoal. Kung hindi lalapitan at didikitan, magpapakawala sila ng flare. Kung hindi man at wala silang eroplanong available mga tol, yung PLA Navy warship nila, tututukan naman tayo ng laser. Iba-iba ginagawa nila. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Inaasahan namang magpapatuloy ang iba pang proyekto ng AFP na sakop ng $336 million ng security aid mula Amerika. Nice. Matapos itong i-exempt sa freeze order ng administrasyon ni US President Donald Trump. This is a welcome development on our part, and we are glad So salamat sa Amerika, to continue. And it also signals basically our
long-standing relationship with the U.S. and the Philippines. There are already particular programs that Higher Headquarters has mapped out for this year and even in the years to come. This will include activities on sea, air, and land, and even our support systems, cyber, and other areas. Patrick Des. Diba? Napakalaking tulong niyan mga tol, no, sa ating sandatahan. So maraming salamat sa kanila. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to na ating napanood? Pwede kang magbigay ng iyong sariling komento at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.